Nasa punto ka ba na pinanghihinaan ka ng loob dahil walang gumagana para sa'yo? Baka nagpanggap ka na okay lang kahit wala ka ngayon. Kailangan mong malaman na mayroong isang mas mahusay na alternatibo sa pagpapanggap. Hindi mo kailangang buhatin ang bigat ng mag-isa. Ang salita ng Diyos ay isang balikat na masasandalan. Ito ang kaginhawaan na kailangan mo sa pagsubok na oras na ito. Kapag ikaw ay pagod, kanyang salita ang magpapasigla sa iyo. Ang kanyang mga pangako ay lampas sa mga titik sa isang pahina. Ito ay buhay at gumagawa ng mga kababalaghan kung gagamitin mo ang mga ito. Kapag ang mga bagay ay tila gumuho, ang salita ng Diyos ay magbabago at magpapanibago sa iyong pag-asa. Kaya naman ngayon ay matututo ka ng 8 makapangyarihang mga talata na makapagpapasigla sa iyo. Bago tayo pumasok dito, mangyaring tandaan na mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang nilalaman na magpapayaman sa iyong kaluluwa. Pagpalain ka ng Diyos. Kung ang iyong puso ay isang bukas na aklat, ano ang isisiwalat ng mga pahina nito? Makakaayon ba ang kwento sa loob nito sa larawang ipinapakita mo sa mundo? Marahil ay nagtago ka sa pagkukunwari, pinaniniwalaan ang mga tao na maayos ang lahat, samantalang hindi. Sa kaibuturan mo, may dinadala kang mga pasanin na walang nakakaalam. Maaaring magtaka ka kung bakit ang salita ng Diyos ang pinakamahusay na pinagkakatiwalaan sa mapanghamong panahon. Kung bibigyan mo ng pansin, makikita mo ang iba pang mga solusyon na inaalok ng mundo. Maaaring may magpayo na gumugol ka ng oras sa mga kaibigan, manood ng scene o mamasyal. Bagamat ang mga ito ay mahuhusay na ideya, nag-aalok lamang sila ng pansamantalang pagbabago. Nariyan din ang matinding payo ng paghahanap ng ginhawa sa mga hindi malusog na gawi upang matulungan kang makalimutan ang iyong mga kalungkutan. Gayunpaman, iyon ay isang mapanganib na pansamantalang pag-aayos. Huwag kalimutan ang pinsalang idudulot nito sa iyong kalusugan. Kaya, ano ang espesyal sa salita ng Diyos? Ito ang pinakamahusay na pinagkakatiwalaan dahil ito ay maaasahan. Hindi ito nabigo. Nang makita ng Diyos ang kadiliman, ito ay sa pamamagitan ng kanyang salita na kanyang ginawang liwanag. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang nakakaaliw, ito ay malikhain. Nangangahulugan ito na kapag ikaw ay nalulumbay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ikaw ay nahihikayat at nakakakuha ng pamatagalang solusyon. Ang Diyos ay hindi lamang nag-udyok sa iyo na bumuti ang iyong pakiramdam, nais din niyang mapabuti ang iyong sitwasyon. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Handa ka na bang tuklasin ang 8 talatang ito? Sundan hanggang dulo. Bilang 1, Isaías 41:1-0. Kaya't huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita, aking aalalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Ang totoo, palaging may mga dahilan para matakot ka. Kadalasan, hindi mo makokontrol ang isang resulta. Minsan hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Sa ibang pagkakataon, nagdududa ka lang sa iyong mga kakayahan, o dahil masyado kang nakinig sa mga nagpapabagsak sa iyo. O kung minsan hindi mo naman talaga kasalanan. Masyado kang nabigo kaya naging pattern na ito, at natatakot kang mabibigo ka muli. Kung ang alinman sa mga ito ay naglalarawan kung nasaan ka, ang salita ng Diyos ay narito para sa iyo ngayon, huwag matakot. Kapag sinabihan ka ng mga lalaki na huwag kang matakot, maaari mo silang tanungin dahil kakaunti o walang kapangyarihan silang tulungan ka. Gayunpaman, kapag sinabi sa iyo ng Diyos na huwag matakot, ito ay isang salita na maaari mong paniwalaan. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang iyong pinakamalaking kaaway ay takot. Ang dyablo ay tuso at masama, ngunit kapag nakita niya ang matatag na katapangan, hindi siya maaaring umunlad doon. Gayunpaman, kapag nakakita siya ng takot, madali siyang makapag-opera. Kunin, halimbawa, noong si Jesus ay nasa ilang. Dumating ang dyablo upang tuksuhin siya. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang takutin siya, ngunit si Jesus ay tumayong matatag dahil alam niya ang salita ng Diyos. Bilang resulta, iniwan siya ng dyablo.
Gayon din, kapag sinubukan ka ng dyablo na takutin, ipaalala sa kanya na hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Kung matapang mong maipahayag ang katotohanan ito, tatakas siya. Kapag ipinagmamalaki mo ang presensya ng Diyos sa iyo, maniwala ka. Sapagkat ang dyablo ay nanginginig sa salita, at sa pananampalataya ng taong nagsasabi nito. Nakikita ng Diyos kung paano ka kinulong ng takot. At ang kanyang salita para sa iyo ngayon ay tandaan na hindi kanya pinabayaang mag-isa. Sinong nagsabi sa iyong mabibigo ka? Hindi ba mas dakila ang Diyos kaysa sa bagay na iyong kinatatakutan? Hayaan ang iyong takot ngayon at maniwala sa kanyang salita. Ang Diyos ay naglagay ng napakaraming potensyal sa iyo. Kaya huwag mag-alala tungkol sa kabiguan. Kahit mabigo ka, sinabi niya na palalakasin ka niya para sumubok muli. Wala namang masama kung subukan, di ba? Hindi pa tapos hanggang sa araw na huminto ka sa pagsubok. Mas malapit ka sa inaasahan mo. At kung mawalan ka ng lakas, tutulungan ka niya. Kapag tumulong ang Diyos, hindi niya kailangan ng maraming pagsisikap mula sa iyo. Sa kaunting pagsisikap, sigurado ka sa pinakamataas na resulta. Ano ang bumabagabag sa iyo? Isuko ito at hayaang dalhin ka niya. Alalahanin kung paano siya dumaan para kay Pedro pagkatapos ng mga gabing pagpapagal. Ang sayo ay hindi mas mahirap. Mapapalakas ka rin niya kung hahayaan mo ang iyong mga alalahanin at susundin ang kanyang pamumuno. Bilang 2, Filipos 4:13. Magagawa ko ang lahat ng ito sa pamamagitan niya na nagbibigay sa akin ng lakas. Alam mo ba na hindi kailangan ng Diyos ang pinakamalakas na tao? Dahil kung mayroon silang sapat na lakas, hindi nila siya kakailanganin. Tanungin sina Joshua, David, o Gideon. Ang mga lalaking ito ay maliit sa kanilang paningin, ngunit ipinakita sa kanila ng Diyos na marami silang makakamit kung siya ay nasa kanilang panig. Si Joshua ay lumakad kasama ni Moises sa loob ng maraming taon. Nakita niya itong gumawa ng mga kababalaghan, ngunit isang araw ay naging turn niya na. Mukhang madali ang pangunguna hanggang sa pumasok ka sa sapatos. Tiyak na hinarap ni Joshua ang takot dahil hinimok siya ng Diyos na laging maging malakas at matapang. Si David ang pinakawalang halaga sa kanyang sambahayan. Iniwan siya ng kanyang ama upang mag-alaga ng mga kawan. Naisip niya siguro na ang pinakamataas na magiging siya ay isang dakilang pastol at isang mabuting salmista. Gayunpaman, ang maliit ay tunay na naging isang makapangyarihan. Sa huli ay naging hari siya. Paano si Gideon? Hindi rin ba siya nagduda sa sarili niya tulad ng ginagawa mo? Gayunpaman, ipinakita sa kanya ng anghel na mas makapangyarihan siya kaysa inaakala niya. Naiintindihan ng Diyos ang iyong kahinaan. Alam niya na sinubukan mo at patuloy kang nahuhulog. Gayunpaman, hindi niya nais na ang iyong kwento ay matapos sa ganoong paraan. Nais niyang makatagpo ka ng lakas sa kanya. Hayaang hawakan niya ang iyong mga kamay sa mahihirap na panahon. Kung ikaw ay nahihirapan, oras na para magdahan-dahan at suriin kung ito ay dahil sa ginagawa mo ang mga bagay gamit ang iyong lakas. Walang taong makakamit ang kadakilaan batay sa kanilang pisikal na kakayahan. Maaari kang magkaroon ng mga talento, koneksyon, at hilig para dito, ngunit kung walang banal na lakas, hindi ka lalayo. Bilang tao, maaari kang mapagod at madaling ma-overwhelm, at normal lang iyon. Gayunpaman, kapag umasa ka sa lakas ng Diyos, lumipat ka mula sa pagsisikap na mabuhay tungo sa pamumuhay ng isang supernatural na buhay. Ang dating nagpapabigat sa iyo ay madaling dumarating sa iyo. Ito ay supernatural na lakas. Hayaang maging paalala ang kasulatang ito na hindi ka tinukoy ng iyong mga limitasyon. Sa pamamagitan ni Kristo, magagawa mo at maging anuman. Bilang 3, awit 34, 17, 18. Ang mga matuwid ay sumisigaw, at sila'y dininig ng Panginoon, iniligtas niya sila sa lahat ng kanilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag ang puso, at inililigtas ang mga nasisiraan ng loob. Alam ng Diyos na hindi mo kasama ang lahat. Hindi niya ine-expect na i-bottle up mo ang iyong sakit o asal na parang hindi mahirap ang buhay.
Minsan nagiging mahirap talaga at alam niya ito. Ayaw niyang itago mo sa kanya ang iyong emosyon. Nais niyang maabot mo siya. Kung ang pag-iyak ang paraan mo para ipahayag ang iyong nararamdaman, huwag mo itong pigilan. Ilabas mo. Maging mahina sa harap niya. Huwag maging kabilang sa mga taong madaling ilabas ang kanilang puso sa lahat maliban sa Diyos. Maaari silang magbukas sa kanilang therapist o mga kaibigan. Gayunpaman, kapag ang Diyos iyon, sinusubukan nilang kumilos ng malakas, na parang hindi interesado ang Diyos sa kanilang kapakanan. Ang Diyos ay hindi isang Panginoon na nakakatakot sa kanyang mga lingkod. Siya ay mahabagin at puno ng awa. Gusto niyang makasama ka sa taas at mababang bahagi. Kung mayroong sinuman na dapat kang maging hilaw, tapat, at hindi nahihiya noon, kung gayon ito ay ang Diyos. Ang isang taong nakauunawa ng mabuti sa bagay na ito ay si David, isang taong ayon sa puso ng Diyos. Hindi siya perpektong tao. Gayunpaman, alam niya kung paano umiyak sa harap ng Diyos kapag siya ay nagkasala sa kanya o nangangailangan ng kanyang tulong. Siya ay tunay na kasama ng Diyos. Ganyan niya mahawakan ang puso niya. Mahirap para sa Diyos na talikuran siya sa puntong ito. Maging si David ay nagpatotoo na hindi hahamakin ng Diyos ang mapagpakumbabang puso. Itigil ang pagiging matigas sa presensya ng Diyos. Nahihirapan siyang pumasok dahil umaarte ka na alam mo na ang lahat. Gayunpaman, sinasabi sa iyo ng banal na kasulatang ito na kapag ang mga matuwid ay sumigaw, pinakikinggan sila ng Diyos. Anak ka ba ng Diyos? Kung malaki ang kahulugan ng luha mo sa Kanya. Kapag humingi ka ng tulong, hindi niya ito babaliwalain o i-dismiss. Ihahatid ka niya. Kahit sobrang broken ka para umiyak, kapag wala nang masabi, tandaan mo na malapit ang Diyos sa mga broken-hearted. Ibig sabihin malapit siya sa iyo. Kapag nasa pinakamababa ka na, aabot siya sa iyo gamit ang kanyang malakas na bisig at ilalabas ka sa iyong mga problema. Kapag umiyak ka sa harap ng mga lalaki, ang pinakamahusay na magagawa nila ay hikayatin ka sa sandaling ito at mag-alok ng kaunting tulong. Ang pinakamahusay sa mga tao ay maaaring gumawa ng paraan upang tumulong lamang kapag binigyan sila ng inspirasyon ng Diyos. Gayunpaman, sa paningin ng Diyos, walang pag-aaksaya ng luha. May bigat ang bawat luha. Ito ay may wika ng iyong pagkabigo, iyong pagod na puso, at naiintindihan ito ng Diyos. Nauunawaan niya ang bigat ng pagkabigo at dalamhati. Kaya wag mong ipagkait ang puso mo sa Kanya. Hindi mo kailangang magpanggap. Ilabas mo. Papasukin mo siya. Dahil kapag ang matuwid ay sumisigaw, siya ay nakikinig at tumutugon. Hindi lang yan. Isaalang-alang natin ang iba pang makapangyarihang mga talata upang iangat ka mula sa iyong mga problema. Bilang 4, 2 Korinto 4:8 Kami ay nahihirapan sa bawat panig, ngunit hindi nadudurog, nalilito, ngunit hindi nawalan ng pag-asa, inuusig, ngunit hindi pinabayaan, pinabagsak, ngunit hindi nawasak. Hamunin at hahanatin ka ng buhay. Iyan ay hindi isang posibilidad, ito ay tiyak. Darating ang mga araw na parang gumuho ang lahat. Sa ibang mga araw, tatanungin mo kung narinig mo ang Diyos o kung masyado kang nag-isip. Mga panahong walang tama ang nararamdaman. Kapag ibinigay mo ang iyong makakaya, magdasal ng husto, magsunog ng kandila sa hating gabi, ngunit nakakakuha ka ng isang nakakadismaya na resulta. Maaaring masigasig ka sa iyong trabaho, ngunit kakaunti ang maipapakita mo para dito. Pinaglilingkuran mo ang Diyos ng may pangako, at mukhang hindi pa ganoon ang iyong buhay. Sa halip, tinatanggihan ka at hinahamak. Napakasakit, at kung minsan ay maaari mong itanong, ano ang silbi ng pagsusumikap ng husto? Ang kasulatang ito ang iyong sagot. Hindi isinulat ni Paul ang mga salitang ito mula sa isang lugar ng kasiyahan. Ito ay isang mahirap na oras. Naranasan ng lalaking ito ang bawat lilim ng kalungkutan. Kahit ang mga taong tinulungan niya ay hinamak siya. Ang mga pinangaralan niya ng mabuting balita ay ikinulong at binato siya. Kung may sumuko sana, si Paul iyon. Gayunpaman, may numero ba siya? Hindi siya tumigil.
Hindi niya hinayaan ang pressure na humila sa kanya pababa dahil natagpuan niya ang kanyang lakas kay Kristo. Ito ay hindi lamang naugnay kay Paul. Paano si Job? Nawala ang halos lahat ng mayroon siya. Madaling tanggihan ang Diyos sa harap ng kakapusan. Maaaring kinuwestiyon ni Job ang Diyos sa pagtalikod sa kanya dahil siya ay matuwid. Wala siyang ginawa para maging karapat-dapat sa paggamot na nakuha niya. Gayunpaman, nangyari ang buhay, tulad ng maaaring nangyari sa iyo ang buhay. Sa ganitong mga pangit na sitwasyon, ano ang iyong tugon? Ikaw ba, tulad ni Job, ay manghahawakan sa Diyos? Maniniwala ka ba sa kakayahan ng Diyos na iligtas ka? Nang hilingin sa kanya ng kanyang asawa na sumpein ang Diyos at mamatay, ano ang kanyang tugon? At kanyang sinabi, bagamat ako'y kanyang patayin, gayon may magtitiwala ako sa kanya. Ang gayong matibay na pananampalataya ay karapat-dapat tularan. Naranasan na ni Joseph ang pagtataksil mula sa kanyang pamilya at nahirapan ito. Ano ang kaugnayan sa pagitan ng pangangarap na maging dakila at ipagbili sa pagkaalipin? Pagkatapos ay maling inakusahan, walang relasyon. Madaling ipagpalagay na ang lahat ng nakita niya ay isang kasinungalingan at marahil isang random na panaginip. Gayunpaman, mahigpit niyang pinanghahawakan ang kanyang pananampalataya sa Diyos. O, kahit si Jesus ay hindi naging madali. Siya ang anak ng Diyos. Ngunit naranasan niya ang labis na sakit. Tinutuya at tinanggihan siya ng mga tao, sa kabila ng ito ay para sa kanilang ikabubuti. Gayunpaman, dahil sa kaluwalhatian sa hinaharap, pinanghawakan niya ang sakit sa sandaling ito. Bago mo isipin na ginawa niya yon dahil siya ay Diyos, huwag kalimutan na siya ay ganap na tao dito sa lupa. Nang maging matindi ang sakit, sumigaw siya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ipinakikita nito na may panahon si Jesus na nadama niyang pinabayaan siya. Magkano ka pa? Kung makakapagtagal si Jesus, mayroon ding lakas na magagamit para sa iyo. May layunin sa kabilang panig ng iyong sakit at kawalan ng pag-asa. Hindi kailanman ipinangako ng Diyos sa iyo ang isang paglalakbay na malaya sa problema. Gayunpaman, sinabi niya sa iyo na nagtagumpay siya sa mundo at lagi kang makakasama. Kaya kahit na ma-pressure ka, hindi ka durog. Maaaring makaramdam ka ng pagod, ngunit hindi ka nawawalan ng pag-asa. Maaari kang matamaan, ngunit hindi mapahamak. Kung sakaling naisipan mong sumuko, tumanggap ng lakas mula sa salitang ito upang mapanatili kang gumagalaw. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. May liwanag sa dulo ng tunnel. Naniniwala ka ba? Ano pang talata ang makapagpapasigla sa iyong kaluluwa? Bilang 5, awit 42:11. Bakit, kaluluwa ko, nalulumbay ka? Bakit nababagabag sa loob ko? Ilagay mo ang iyong pag-asa sa Diyos, sapagkat pupurihin ko pa siya, aking tagapagligtas at aking Diyos. Gaano man kahirap ang buhay, kailangan mong magpahinga. Minsan iyon ang kailangan mo, isang sandali sa iyong sarili kung saan maaari kang huminga, kausapin ang iyong sarili, at muling magdiskarte. Magplano para sa isang retreat. Ang pag-urong ay hindi kailangang maging kapag pakiramdam mo ay tumalikod ka. Kapag ang mga bagay ay naging matigas at ang iyong puso ay humina, kailangan mo ng oras upang makipag-usap sa iyong kaluluwa. Tawag nito sa pagod na nararamdaman. At ang kasulatang ito ay perpekto para sa mga panahong tulad nito. Yung mga araw na tapos na lahat ng emosyon mo at panghihinaan ka ng loob, huwag ka lang umupo at humalukit-kit. Dapat kang magsalita tulad ng ginawa ni David. Huwag hayaang matuwa ang dyablo sa iyo. Kailangan mong ipaalala sa kanya na nanalo ka na. I-redirect ang iyong isip upang mabawi ang tagumpay, hindi ang pagkatalo. Naunawaan ito ni David. May mga pagkakataon na nakaranas siya ng pagtataksil at pananakit. Minsan, siya at ang kanyang mga tauhan ay bumalik mula sa labanan upang malaman na ang kanyang kampo ay nawasak at ang kanilang mga pamilya ay nakuha. Inilarawan ng Biblia kung paano sila tumugon dito. Sinabi nito na ang mga lalaki ay umiyak hanggang sa wala na silang lakas. Naramdaman nila ang tunay na sakit. Nagsalita pa ang mga tao tungkol sa pagbato kay David.
Gayunpaman, sa gitna ng tensyon, gumawa si David ng kakaiba, pinalakas niya ang loob niya sa Panginoon. Tinanong niya ang Diyos kung ano ang gagawin, at sinabi sa kanya ng Diyos na ituloy sila at aabutan niya sila at mabawi ang lahat. Hindi hinayaan ni David na manaig sa kanya ang sakit. Alam niya kung kailan dapat tumayo at lumaban. Kinuha niya ang kanyang pagkasira sa harap ng Diyos, at binigyan siya ng Diyos ng lakas upang habulin ang kanyang mga kaaway. Ito ang tinatawag ng talatang ito na gawin mo. Tanungin ang iyong kaluluwa kung bakit ito ay pinanghinaan ng loob. Pagkatapos ay sabihin dito kung sino ang Diyos kung ito ay maaaring nakalimutan. Habang ginagawa mo ito, nagtatanim ka ng pag-asa sa iyong puso. Kahit na down ka, maaari mong baguhin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iyong kaluluwa. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng papuri. May kapangyarihan sa pagpapasalamat. Binabago nito ang mga atmospheres. Pinapatahimik nito ang boses ng kaaway at binibigyan ang iyong espiritu ng lakas. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng pasasalamat sa mga mahihirap na oras. Nililito nito ang kaaway at pinahihintulutan ang Diyos sa iyong sitwasyon. Nais ng kaaway na mawalan ka ng pag-asa. Nais niyang maniwala kang lahat ng pag-asa ay nawala. Gayunpaman, unawain ang kanyang mga pakana. Kapag ang panghihina ng loob ay naging natural na karanasan, oras na para bumangon sa digmaan. Bumangon ka at sabihin ito sa lugar ng panalangin. Tumangging umatras o tumanggap ng hindi bilang sagot. Kaya, pagod na ba ang iyong kaluluwa? Utos na magtiwala sa Diyos at tutugon ito. Bilang 6, Roma 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kapag ang buhay ay nagiging napakalaki, maaaring hindi mo makita ang posibilidad ng mga bagay na bumubuti. Sa ngayon, puro sakit lang ang nakikita mo. Gayunpaman, iba ang nakikita ng Diyos. Hindi lamang niya ito nakikita, ngunit ginagawa rin niya ang mga bagay na pabor sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong hanapin na makita ang kanyang plano para sa iyo. Maaaring hindi mo masabi ang kanyang partikular na plano, ngunit ang isang katotohanang hindi mo dapat palampasin ay na siya ay isang mabuting Diyos. Kaya kahit na ang tila hindi kasya siya, ay kapaki-pakinabang pa rin sa paningin ng Diyos. Kung ikaw ay nasa isang sangang daan at hindi alam kung aling landas ang tatahakin, ang banal na kasulatang ito ay para sa iyo. Si Lee ay humingi ng pag-ibig sa pinakamahabang panahon. Tiyak na naramdaman niyang tinanggihan siya at namuhay bilang isang anino. Gayunpaman, sa paningin ng Diyos, may mas malaking plano. Nakita ng Diyos ang kanyang sakit at binuksan ang kanyang sinapupunan. Ito ay sa pamamagitan ng angkan ng kanyang anak na si Juda na dumating si Jesus. Ito ay nagpapakita na ang layunin ay maaaring magmula sa kung ano ang tila hindi pinapansin at inabandona. Hindi mahalaga kung pakiramdam mo ay nakalimutan ka. Tandaan na hindi pa tapos ang Diyos sa pagsulat ng iyong kwento. Lahat ng bagay, kasama ang mabuti at pangit, ay nagtutulungan para sa iyong ikabubuti. Bilang 7, Mateo 11:28, -30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba sa puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang aking pamatok ay madali at ang aking pasanin ay magaan. Kung ikaw ay pagod, bigo, at nabibigatan, tinatawag ka ni Jesus sa kanyang sarili. Sapat na ang awa sa sarili. Sapat na ang pagtatago ng iyong mukha sa kahihiyan. Lumapit kay Jesus. Hayaang bigyan ka niya ng panibagong simula. Nangako si Jesus ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Kung, dahil sa iyong pangit na sitwasyon, maaari kang pumunta sa loob ng maraming araw nang hindi nakakakuha ng maayos na tulog, ang kahirapan na kinabubuhayan mo ay bumabagabag sa iyo. Ang utang na iyong inutang ay nakakapagod sa iyo kung gayon, kailangan mo ng pahinga na ito. Ang uri na isinakay ni Jesus sa bangka noong may bagyo.
Ang kanyang mga alagad ay natakot, ngunit si Jesus ay natulog ng mahinahon at hindi nababagabag. Kung lalapit ka sa kanya, bibigyan kanya ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi nangangahulugan na walang mga pakikibaka. Nangangahulugan ito na kahit na umaasim ang mga bagay, mananatili kang tahimik. Ang pasanin na iniaalok ng mundo ay mabigat, ngunit ang iniaalok ng Diyos ay magaan. Hindi mo kailangang manatili sa pagkaalipin ng takot. Ang buhay na ibinibigay ng Diyos ay isang kalayaan mula sa kasalanan, pagkakasala, at kahihiyan. Handa ka na bang lumaya sa mga limitasyon ng mundong ito? Pagkatapos ay ihulog mo ang lahat ng iyong pasanin sa kanyang paanan. Numero ng 8, Hebreo 10:35 -36, kaya't huwag mong itapon ang iyong pagtitiwala, ito ay saganang gagantimpalaan. Kailangan mong magtiyaga upang kapag nagawa mo na ang kalooban ng Diyos, matatanggap mo ang kanyang ipinangako. Ang panghihina ng loob ay maaaring magkaroon ng maraming epekto sa iyo. Ito ay gumagapang ng tahimik at maaaring hindi mo ito makilala. Maaaring hindi ito dumating sa anyo ng kapaitan o luha. Maaaring nagmumula ito sa pag-aatubili na gawin ang dati mong gustong gawin. Bigla kang wala ng oras para sa panalangin o pag-aaral ng Biblia dahil nakikita na ito ng iyong isip bilang isang pag-aaksaya ng oras. Kailangan mo ng dagdag na pagtulak upang muling makasama ang mga santo. Kung ito ay parang ikaw, kailangan mong panghawakan ang kasulatang ito. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan ng isang taong sumuko na sa Diyos dahil hindi siya sumagot sa iyong panahon. Nagsimula kang magduda sa Kanya. Hindi ka na naniniwala sa malalaking bagay. Natatakot kang masira muli ang iyong pag-asa. Huwag mong itapon ang tiwala mo noon sa Diyos. Totoo pa rin ang Diyos at maaasahan ang Kanyang mga pangako. Hindi mahalaga kung gaano katagal ito nagtagal. Mangyayari ito sa tamang panahon. Tandaan, ang pagtitiwala mo sa Kanya ay hindi dapat dahil sa kaya mong ayusin ang mga bagay-bagay, kundi dahil naniniwala ka sa Kanyang katapatan. Huwag kang susuko ngayon. Isipin mo yung mga panahong dumaan siya para sa iyo na nawalan ka ng pag-asa. Isipin kung paano niya isinugo si Moises upang iligtas ang mga anak ni Israel nang hindi nila inaasahan. Ang parehong Diyos ay buhay at darating muli para sa iyo. Kung hindi siya nabigo noon, hindi siya mabibigo ngayon. Maaaring hindi madaling magtiyaga, ngunit sulit ito at mas mabuti kaysa sa pagsuko. Kapag nagpupursigi ka sa kalooban ng Diyos, ito ay lampas sa pagtitiis ng hirap. Ipinapakita nito ang iyong paniniwala sa Kanya anuman ang nangyayari. Ipinapakita nito ang postura ng iyong puso. Sinusubok din nito ang iyong pasensya, maghihintay ka ba sa Kanya o maghahanap ng iba pang pagpipilian? Tandaan, sinasabi ng kasulatan na gagantimpalaan ng Diyos ang iyong pagtitiwala. Isipin mo nang mahigpit ang hawak mo noon, malapit na sa finish line, sumuko ka. Parang pag-aaksaya ng oras. Walang kapalit ang pagsuko. Ngunit kung magtitiyaga ka, gaano man katagal, darating ang Diyos para sa iyo balang araw. Kapag ginawa niya, matutuwa ka na hindi ka lumayo sa Kanya. Ang Diyos ay hindi kailanman huli. Lagi siyang nasa oras. Kaya huwag kang susuko. Huwag mawalan ng boses dahil sa pagdududa. Nakikita ng Diyos ang iyong pagpapagal sa Kanyang bahay at gagantimpalaan ka sa takdang panahon. Ngayong napag-isipan mo na ang makapangyarihang mga talatang ito, ang susunod na dapat gawin ay maging praktikal. Sinasabi ng Biblia na ang salita ng Panginoon ay walang kapintasan. Ito ay napatunayang mabisa. Kaya't huwag lamang sumulyap dito na parang isang kaswal na post, tingnan ito bilang sagot na hinahanap-hanap ng iyong kaluluwa. Ito ang gamot sa pagod mong puso. Pagnilayan ang mga ito at gamitin ang mga ito upang makipagdigma laban sa pag-atake ng dyablo sa iyong kaluluwa. Tuloy-tuloy na gawin ito at malalagpasan mo. Ang dyablo ay mapanlinlang. Nais niyang mas paniwalaan mo ang iyong karanasan kaysa sa salita ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit nagdadala siya ng mga kaganapan, boses, at uso na nakapanghihina ng loob upang pabigatin ka. Gayunpaman, dapat kang maging matalino.
Hindi lahat ng pagkain ay para sa iyong pagkonsumo. Tumakas sa mga content na nagsasalita lamang ng negativity, lalo na sa mga medium na ang pangunahing layunin ay ipamahagi ang mga buod. Nagsisimula ito bilang hindi nakakapinsala hanggang sa makita ito ng iyong isip bilang isang posibilidad. Bago mo alam, natigil ka sa isang ikot na hindi para sa iyo. Halimbawa, isipin na nasasaktan ka mula sa isang nasirang relasyon. Ngayon ay nakakarinig ka ng tsismis ng nasirang tiwala at pagtataksil bilang karaniwan. Sa una, ito ay parang kumpirmasyon ng iyong pinagdadaanan. Gayunpaman, ang hindi mo alam ay makakahawa ito sa iyong isip. Tunay na nangyayari ang mga bagay na ito dahil ang mundo ay isang masamang lugar. Ang mga balitang ganyan ay nakakaubos ng iyong kaluluwa ng pag-asa. Gayunpaman, iba ang salita ng Diyos. Kapag kinain mo ito, nakakatulong itong muling isulat ang mga negatibong salaysay at ipinapakita sa iyo ang pananaw ng Diyos. Ito ang kailangan mo para mamuhay ng matagumpay. Handa ka bang mamuhay ng payapa, walang pag-aalala at takot? Pagkatapos ay lumapit sa salita ng Diyos dahil gumagana pa rin ang kanyang salita. Maaari ka bang magkaroon ng pananampalataya habang nakikipag-usap ka sa Kanya ngayon na nagtitiwala na lagi niyang aaliwin at aangat ang iyong kaluluwa? Manalangin tayo. Mahal na Diyos, nagpapasalamat ako sa pagpapala ngayon. Pinakita mo sa akin ang isang bagong araw dahil mayroon kang magagandang plano para sa akin. Ang iyong mga awa ay bago tuwing umaga at ako ay naparito upang makibahagi sa kanila ngayon. Ang iyong salita ay nagpapakita sa akin na kaya kong ikulong ang aking sarili sa iyo at kapag ako ay mahina, ikaw ang aking lakas. Lumapit ako sa iyo na mahina ako, walang pinipigilang anuman, at hinihiling ko ang iyong lakas upang mapagtagumpayan ang aking mga pakikibaka. Panginoon, napakabigat ng bigat na ito. Nagpapanggap akong ayos lang pero nakikita mo ang lihim kong sakit. Ngayon, naparito ako upang sabihin sa iyo na pagod na akong mamatay sa katahimikan. Ang takot ko sa hindi alam ay patuloy akong kinakain. Inilalantad ko ang lahat sa iyo dahil alam kong nagmamalasakit ka sa akin. Alam mo kung ano ang pinagdadaanan ko at narito ka para tulungan ako. Tinitiyak sa akin ng iyong salita na malapit ka sa mga wasak ang puso at iligtas ang mga durog na espiritu. Panginoon, ito ang nagpapaliwanag sa aking kasalukuyang kalagayan. May mga araw na parang nagmamadali ako, parang nawawalan na ako ng pag-asa. Gayunpaman, nakatitiyak ako na sa sandaling ito ay mas malapit ka, mas malapit kaysa sa hanging nalalanghap ko, na handang iligtas ako. Ibinuka ko ng husto ang aking mga kamay sa iyong pag-ibig. Nais kong maramdaman ang init ng iyong yakap. Kahit na hindi ko ito nakikita, tulungan mo akong maniwala na ikaw ay malapit. Bigyan mo ang puso ko ng kagalingan na kailangan nito. Sumasampalataya ako sa iyo, mapagmahal na Ama. Maraming boses sa utak ko. Ang boses ng takot ay nagsasabi sa akin na hindi ako aabot sa anumang bagay na dakila. Unti-unti na akong sumusuko. Ang aking mga pangarap ngayon ay parang napakalayo upang maabot. Parang imposibleng makamit. Ngunit panghahawakan ko ang iyong salita na nagsasabi sa akin na sa iyo, walang imposible. Alam ko na ang bawat araw ng aking buhay ay nakasulat sa iyong mga aklat. Mayroon kang magandang plano at layunin para sa akin, at makakarating ako roon kahit gaano pa katagal. Kapag nalulungkot ako, naniniwala akong magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Kahit na lumalakad ako sa lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan dahil sinasabi sa akin ng iyong salita na ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at tungkod ay umaaliw sa akin kahit sa ingay at kaguluhan ng mundo. Tulungan akong tamasahin ang iyong kapayapaan. Kapag sinubukan akong buluhin ng dyablo, tulungan mo akong maupo at makita ang iyong pagliligtas. Sinabi mo na ang iyong salita ay walang kamali-mali na kaya kong ipagtustos ito. Kaya mahigpit ko itong pinanghahawakan, nagtitiwala na hindi ako mabibigo. Panginoon, nabasa ko kung paano mo tinawag ang liwanag mula sa kadiliman sa pamamagitan ng iyong salita.
Hinihiling ko ngayon na maglabas ka ng isang bagay na maganda mula sa lahat ng bagay na kumakatawan sa kadiliman sa aking buhay. Panginoon, nagtitiwala ako na iyong isinusulat ang aking kwento, at walang makakasulat nito ng mas mahusay. Mangyaring tulungan akong protektahan ang aking isip mula sa bawat negatibong lumilipad sa paligid. Turuan mo akong bantayan ang aking puso sa isang mundo kung saan ang lahat ay tila polluted. Tulungan mo akong yakapin ang iyong salita bilang tanging katotohanan. Maaaring iba ang aking mga karanasan sa sinabi ng iyong salita tungkol sa akin, ngunit sa halip na payagan ang panghihina ng loob, paniniwalaan ko ang iyong salita. Mapagmahal na Panginoon, minsan tinatanong ko kung bakit hindi nangyari ang mga bagay ayon sa gusto ko, ang mga dalamhati, pagkawala, at pagkabigo, ngunit alam kong ikaw ang dalubhasang plano. Lahat ng ginagawa mo ay mabuti. Maaaring hindi ko ito maintindihan ngayon, ngunit sa lalong madaling panahon ay mauunawaan ko. Ngayon, nagpapasalamat ako sa iyong salita. Isa itong balikat na masasandalan ko. Alam ko na ito ay sapat na makapangyarihan upang ibalik ang aking sitwasyon para sa kabutihan. Salamat sa pagsagot sa pagtawag ko, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung napunta sa iyo ang mensaheng ito, mangyaring i-like at ibahagi ito upang ang iba ay makinabang mula dito. Gayon din, pindutin ang subscription bell para sa mga abiso sa iba pang nakaka-inspire na video.